May mga kumakalat po sa social media na nagbababala sa posibleng paglusob di umano nung mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos? Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. Yusek, anong nakikitang win-win solution ng Malacanang para the soonest possible time bumalik na sa normal yung sitwasyon doon sa EDSA? Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpoprotesta. Unang-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na to. Kung sabi ko nga, kung patungkol naman po kay Senator Marcoleta, kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung i-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman. So dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi. May mga kumakalat po sa social media na nagbababala sa posibleng paglusob di umano nung mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos, lalo pa at paalis siya ngayon mamayang gabi? Ito po yung nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize. Follow up lang po, ma'am. May direktiba po ba si Presidente hinggil sa bagay na ito sa ating mga otoridad? Sapagkat may iba rin pong grupo na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng sarili nilang mga protesta to the point na nagpapahiwatig ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi po ba ito nakikitaan ng Malacanang ng akto ng sedisyon? Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi to bago. So handa naman po ang gobyerno para dyan. Yusek, since the rally in EDSA is still ongoing, may we know what were the considerations of the President when he decided to push through with his visit to Canada? Naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability, at hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan at ang
Ang kaso naman o ang reklamo na iniharap sa kanya ay hindi naman po hawak ng ehekutibo. Hawak po ito ng ombudsman. So the president does not see any reason to cancel his trip. Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taumbayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. And ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the president? Opo, hiningi ko na po ang mga highlights na mangyayari sa Canada mula sa DFA. At ito po ang maibibigay namin sa ngayon. Unang-una po, ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture, and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada. Sorry, last na lang po. Sino po yung makakasama ni Presidente papunta dun sa Canada and who will be the caretakers? Bukas po namin ma-i-announce. Rather, siguro, maybe later. Later ko ibibigay sa inyo yung mga caretakers na magbigyan ng kanilang mandato. The INC rally may extend po until July 3. What are the instructions of the President to the Philippine National Police and MMDA habang wala po siya? Sa ating pagkakaalam ay nabigyan na rin po sila ng permit, pero may mga instructions na dapat silang sundin. Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatang magpahayag ng kanilang mga sentimiento, at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas at huwag lamang po silang lalabag sa batas. At ang PNP po, ang pinapairal ay maximum tolerance. So huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan.